Okay, Shalom Saints and welcome po sa ating tawag dito, sa ating page. And by God's grace, we are here again to analyze the comments and objections of our atheist friends and let them realize that God exists, that the Bible is true, that Jesus had risen from the dead. Therefore, in reality, Christianity is true. So sa puntong ito, kasama uli po natin ang ating kapatid. At sa point na yan, uh, kani-kanina lang ay nagbigay ako ng 3 questions na sasagutin ng mga atheist friends natin. Okay? So, bro, good day. Hello po. Magandang gabi po sa lahat and ako po ay muling nandito sa ating live stream po ng ating kaibigan na si Wise of Christianity po para i-react po and then sagutin po yung objections ng ating mga kaibigang atheist po. All right. So, kani-kanina lang, I think kaninang umaga, ako'y nag-post ng tatlong mga tanong. So, yung tanong ko na ito para sa mga atheist friends natin na ito. Number 1, why did they, sabi ko sa kanila, why did you live in Christianity and become an atheist? Pangalawa, why are you convinced that God does not exist? And lastly, if Christianity were true, would you become a Christian? So, before tayo mag-analyze sa kasi dalawa lang ang sumagot, unfortunately. Hindi ko nakita yung tinutukoy mo kanina kapatid. But anyway, palagay mo, anong masasabi mo sa mga questions na aking presenta? Sa questions naman is okay naman siya and wala naman siyang bias doon. Since tinatanong natin doon kung bakit sila naging atheist, ano yung mga reasons nila, and any other experiences pa na katulad ng mga ganun. Hindi ko kasi natandaan yung mga tanong kaya hindi ko siya maalala. But yun yung parang pinaka-point talaga ng Alright. tanong. Okay, so dalawa lamang sa mga atheist friends natin yung sumagot. Actually, kung mapansin mo, hindi naman tayo nag-ano ng kung ano mga personal attacks naman. Syempre, we are just asking them. Actually, nagsimula lamang yan nung nagtanong talaga tayo. Why atheism makes sense in reality or why atheism best explains reality? Or, kumbaga, what are the evidence for the truth of atheism if, and only if, totoo nga yung atheism? Batay sa naging experience natin sa ating pag-present ng mga comments dyan, what do you think about that, bro? Sa mga naging comments, tama yung actually general na siya, ganun ba? Yes, it is. Though yung iba is meron naman silang mga arguments talaga, but di kasi maiwasan talaga yung ano, yung nagiging yung trolling talaga, yung may personal attacks talaga. Which is siguro rin talaga siyempre wala tayong magagawa dahil kahit naman tayong mga Christian is nagiging ma-pride, but we Christians naman is nakokontrol natin yung pride natin, and then we know na ang pagmamataas talaga is masama talaga. But I don't know sa ibang mga atheist na kung bakit gano'n, and ayun nga, hindi ko rin masabi kung ba't gano'n, eh, yung umaabot sa point talaga yung insulting sa ating mga Christians pati sa ibang mga theist. So, ako naman wala naman akong magagawa kung gano'n talaga sila kahit kasi 'di naman natin kayang kontrolin ng tao talaga, yun Yes, lang. it's true. Okay. So, at this point, babasahin ko muna yung sagot ni Mr. Anthony. You remember him? Yes bro, naalala ko siya, alalang-alala namin. Alright. So, isa-isahin natin yung kanyang mga sagot dito. And then later, magpe-present tayo nito. Ito, later on. Kung Ay sige. kung ano yung masasabi ko rin dyan. Pero syempre, um, hello bro. Ay Nawala sige yata. bro, ano, para ano Yung, kasi yung ano, eh, yung background kasi baka ah, biglang manood ng TV kaya minu-mute ko ah, talaga. Hindi, okay lang bro. Anyway, so at this point, unahin natin yung first question. Why did you live in Christianity
and become an atheist? So, yun ang first question natin. So, ito pakinggan natin. Ito, point by point yung sagot ni Mr. Anthony. So, sige, iano na lang natin kasi hindi naman natin mapipilit na magkaroon ng live dialogue. But that's okay. Okay lang yon. So, ang focus lang naman natin yung mga sagot nila and later, ano yung mga comments natin may kinalaman doon. So, yung first question na ganitong kanyang sagot, sabi niya, as a born-again Christian, I was active in my college Christian organization, led Bible studies, had a few disciples, went on evangelization missions, and was in the music ministry. So yan, yun kanyang sinabi. Okay? So what do you think by that? Evangelist, tama ba yung galing siya sa ano, yung born again Christian siya and then evangelization? I don't know what he means sa evangelization ba yung nagpo-preach ba ng word? Kung ganun ba? Well, I don't know for sure. Maybe kasi para sa kaalaman ng lahat po ng mga tagapakinig, I myself is an evangelical Christian. Okay? Para po sa kaalaman ng lahat, I am an evangelical or what was called born again Christian. So let us see kung yung kanyang mga sinabi riyan ay ano. I think sincere siya sa kanyang sagot dito. So let's think na sincere siya. Okay? So ituloy ko yung kanyang sinabi. Baka may dagdag ka pa, bro. Yung sa sinabi niyang nasa music ministry and ano, I'm just wondering kung saang born again Christian ba yung sinasabi niya, kung reform ba siya gaya no, natin kasi hindi kasi lahat talaga ng born again talaga is ano, alam mo yung parang sa ano, hindi naman ako na-differentiate pero meron talagang born again kasi na ano, yung kala nila na ano sila theologically correct pero hindi talaga. Ayan. Kasi, Yes. may ganun talaga. Actually, ako naman, bro. Actually, ako kasi although I'm on in favor on what was called moderate Calvinism, pero open naman ako sa ibang ano like Arminianism, Molinism or some sort. Pero ang pinaka-issue ko diyan, syempre, kumbaga yung chosen but free na tinatawag. Pero hindi yan ang discussion natin kasi. So I don't know kung ano yung ano ni Mr. Anthony, ano? But I don't know for sure kasi there are some who claim to be quote-unquote born again, pero biblically speaking, theologically speaking, parang hindi sound eh. Yan din kasi minsan napapansin natin, di ba? Mm. Yun nga. So now, let's continue in what he said here. Nasa number one answer pa siya eh. Sabi niya, listen to this, no? Sabi niya, I decided to read the Bible cover to cover with an open mind. Sabi niya, considering my science expertise. Excuse me? I saw a lot of absurdities, contradictions, wrong information. Oh my gosh, dun pa lang para may flow na dito sa kanyang sinabi. Pero ituloy ko muna. Sabi niya, pastors told me to just accept by quote-unquote faith. The main doctrine of Christianity really does not make any sense in the face of the undisputed truth of evolution. What do you think about this topic, bro? Siguro address ko muna yung sinasabi niyang truth of evolution. Kasi I don't know kung ang evolution ba is ano, kung theory pa rin ba. Ang alam ko kasi ang evolution is theory pa din. Gaya nung kung ano yung perspective nila sa quote-unquote na evolution. Yung regarding naman sa sinabi nung pastor niya na just believe it by faith, tama ba bro? Yep. Doon pa lang pagkarinig ko kasi medyo ano, yung pastor rin is either ano siya, parang tulad lang siya nung parang ano, tawagin natin lang siguro mga traditional pastor. Oh, great. Traditional pastor na nakatanggap ako ng ganun, parang ganun sila yung nakatanggap ako ng banal na spiritu, ito yung nireveal sa akin. Aro? Ganun. Hindi na kailangan mag-aral ng theology. Come Ganun. on. Come on. Oh, wait Parang lang. ganun. Bro, I have an advice sa mga leaders, sa mga pastors dyan na nag-insist na pagka mayroong ganyang mga open questions tulad niyan about sa issue ng morality, why God exists, about sa science and whatsoever, for the love of God, wag po natin sana sabihan po yung ating mga kapatid na nagtatanong o nangihina na
Just have faith. Okay, yes, it's true. Just have faith. But what do we mean by that? Remember, faith according to the Bible, he is not blind faith at all. Yung tipong naniniwala ka lang pero ganito. No, it doesn't. Faith ay may kinalaman sa pagtitiwala, so to speak. Pagtitiwala sa mismong Diyos na siyang gumawa ng lahat-lahat by means of examining the evidence, including the fact that God exists, that the Bible is true, that Jesus had risen from the dead. So please, sa mga advice lang po, no? Advice lang. Kung may mga ganyang tanong ang mga kapatid, especially yung mga bago pa lang sa pananampalataya, sikapin po natin pag-aralan at sagutin ito ng mayroong sincerity sa mga Christians doon. Kasi ito, ang mahirap po kasi minsan sa mga Christians kasi, especially sa mga leaders, prangkahan lang. When someone asking difficult questions like why they're bakit mayroong mga evil sa mundo, whatsoever, minsan iniiwasan. Okay? Tapos yung about science, whatsoever, for the love of God, mga kapatid, especially po sa mga leaders, wag po nating balewalain yan. What if yung mga tanong nila, yun yung talagang umiikot sa kanila eh. Sa pagsasabing just have faith for the love of God naman. Bro, baka may dagdag ka. So sa ganun naman, tama ba doon pa rin tayo dun sa context ng nung Yes. sa pastor, yung sabi Yep. ng live by faith. Actually kasi dapat nating isipin ko ba yung kung saang context ba dapat yung sinasabing by faith. Kasi hindi naman in-specify doon na pag sinabing by faith ay hindi ka na mag-aaral, Oo. hindi ka na magte-take ng course. Kasi we need to understand, we need to know na wala na ang mga apostol at Yes. wala rin yung mga propeta. So Yes, if it you're is. claiming na tamang interpretation mo sa Bible, hindi ka nag-take ng sabi natin theology, which is tayo din naman lahat tayong Christians, aminin natin o hindi dapat mag-take tayo ng theology at kung kailangan Correct. mag-aral pa tayo ng church history at saka ng textual criticism kung kailangan. Yes. But though di naman lahat ng tao is makapag-aral, di lahat ng born again na kapatid natin kasi meron dyan old na, hindi na kaya hindi na kaya abutin nung panganawa nila. So, tayo mismo na mga bata-bata pa kung kailangan. Kasi may capacity pa tayong mag-aral kahit na lagpas na tayo ng teenager. At mga graduate na tayo ng college. Kahit ako, nag-aaral talaga ako. Yung tipong kahit masabing lagpas sa kalendaryo, sige pa rin. Yun lang naman. Oo. Kaya, okay. Sige bro. Yun nga. Kaya medyo doon sa sinabi naman ni Anthony na sabi sa kanya ng pastor ay I do understand na kung bakit siya naging atheist talaga. I understand na kung bakit. Although di ako knowledgeable sa science, but it doesn't disprove that hindi naman madi-disprove doon na may Diyos talaga. Kahit ano pang dahilan natin, believe it or not, talagang may Diyos pa rin. Correct. Anyway, doon sa sinabi niya na nagpasya raw siya na basahin daw yung Bible cover to cover. Dahil sa issue na meron siyang science expertise, so to speak. Sige, let's take it for granted na may PhD, may PhD siya. Sige. Sabihin natin na totoo, okay? I think there is some sort of problem here doon sa kanyang sinabi na puno raw ng absurdity daw, contradiction at maling impormasyon. Anyway, bago ako magkomento, isang pagbati sa ating kapatid. Okay? Welcome mga kapatid, sabi ng ating kapatid dito. So anyway, kasi yung sinabi niya na ang Bible daw ay puno raw ng contradiction, tapos yung modern science daw, whatsoever, blah, blah, blah. Pero bago ako magkomento, what do you think about this, bro? Doon sa claims niya na contradiction, since may claim siya ng cover to cover and may PhD daw siya, ang gusto ko na malaman is binabasa niya ba by context and ni-research ba niya by historical context ang ibig sabihin ng bawat verses kasi
If you read the Bible kasi dapat hindi lang talaga isang verse. Kung Yes. dapat talaga buo kasi doon nagmumula ang misinterpretation. Kasi actually yung issue ng contradiction na yan, makikita mo dyan, ano yan eh, parang pinulot na verse lang. Pinulot, Mm-mm. tas tas yung isang verse, pinulot din. And ayun sabi, contradiction na. Regarding naman sa matter na yan, we need to know kung ano ba yung point ng author muna. Since ang Bible kasi is magkakaiba ng author. Kung makita natin, just like the Gospels, may mga sinasabi sila na sa Gospel, nagkukontrahan, gaya nung kay Mark tsaka kay Luke ba yan, kung tama ako, na sabi si Jesus ay pumunta sa kanan, tapos sabi naman ni Luke, pumunta si Jesus sa kaliwa. So, doon natin iisipin, paano nangyari yun na magkaiba sila ng sinasabi? So, ako naman, in my theory, since wala akong theological background or something, siguro, by the will of the Lord, gusto ko mag-aaral talaga, pati church history na rin, sabay-sabay na. Tsaka, Greek and Hebrew kung kailangan. So, doon naman, in my theory, sabi sa akin ng pastor ko na, since magkaibang author, maybe daw kasi na yung parang posisyon nila kasi since witness sila, 'di ba? So maybe yung posisyon nila magkaiba sila, kumbaga nandito sa gawing north si Mark, tapos nasa gawing south naman si Luke. So halimbawa kung tayong dalawa, magkaibang author tayo, Mr. Wise of Christianity, ikaw nasa north ka, tapos nasa south ako. So ikaw, may kita mo, masusulat mo, si Jesus papunta sa kaliwa. Samantalang ako nasa south ako, sabi ko, si Jesus papunta sa kanan. Isulat niya yan. So, yun. And I don't call it contradiction naman. And Okay. regarding, sige, Sige, sorry sige, bro. sige, bro. Sige, bro. Baka, ah, okay, wait lang. Ako muna. Sabi ng ating kapatid, hermeneutics kasi, rule of interpretation, which is yan dapat. Correct. Kasi ito, listen to this. Halimbawa, meron kang isang nobela na binabasa. Like, halimbawa, isa sa mga books na binasa ko before, Jurassic Park. Di ba yun? Naging pelikula yon, no? So, let's say, ako ay nagbabasa ng isang eksena kung saan sabihin natin na nakawala ang T-Rex, winasiwas yung sasakyan ng mga characters, ganyan. Tapos wala na. Pero ang tanong, bakit nakalagpas doon yung T-Rex doon? Bakit naputol yung mga kawad ng kuryente? Alam natin yung kawad ng kuryente, supposedly, may kuryente talaga. May electricity, so to speak. Doon natin malalaman kung binasa natin ang buong chapter. Am I correct for this or what? Yes, tama. Dapat basahin natin ang chapter and then much better talaga kung buong libro. Since doon natin malalaman yung point ng author o kung ano yung mensahe. Kasi since makita natin kasi ang mga propeta noon, sinusulat nila yung sinasabi ng Diyos sa kanila by their own style. Kung ano Yes. yung, kasi gaya ko, halimbawa, style ko na ganito, gaya na sabi ko kanina na style ko na pumunta sa sa kanan kasi ito yung pwesto ko. Sa'yo naman sa kaliwa. Since kasi magkaiba tayo ng posisyon, so yun yung nagiging point doon kung bakit sinasabi ng magkaiba. And kasi, before we judge na contradiction ng isang scripture or kung ano pa man yun, we need to know kung nag-conduct ba tayo ng historical, nag-conduct ba tayo ng hermeneutical, and cultural, kasi malaman yung cultural context kung ano yung perspective nila kasi we need to know talaga na magkaiba na ang kultura natin ngayon. Sobrang laking pinagkaiba kasi sa Correct. kultura ng mga sinaunang tao noon na nagsulat ng Biblia. Okay. So anyway, sabi pa ng ating kapatid dito, ang isa sa mga rules ng hermeneutics, dapat lahat ng chapters and verses hindi magka-contradict, kundi harmony yan. Now, tingnan nyo kasi mga kapatid. Okay, let's take it for granted na ganun nga. Let's say yung about sa resurrection account. 'Di ba? For gospel accounts, 'di ba? Meron silang kani-kanyang account. Kaso ito yung dapat nila mapansin. Hindi po matatawag na contradictory yun. Bakit? Meron silang parang, iisang layunin dyan. What it is? What is it?
Itong mga eyewitnesses na yan, they really saw the risen Lord Jesus. Doon pa lang, andun na yung pinakapunto, yung pinaka-topic niya. And even, at saka, pansinin natin, kahit sa kasalukuyan, meron ding mga ganyan na, halimbawa, mayroong, like, for example, paglubog ng Titanic na lang. Sabi ng isang account, buong barko ang lumubog. Pero sabi naman ng ibang account naman, nahati muna daw yung barko bago itutuloy yung nalubog. Ibig bang sabihin, yung mga nakasaksi sa paglubog ng Titanic ay nagkontrahan? What do you think, bro? Hindi sila nagkontrahan dahil una sa lahat, we need to consider talaga kasi yung ano ba, kung saan sila nakatayo, tama ba ako bro? Kung saan sila nakatayo, Yes, and yes, then yes. kung paano na nakita yung situation. So, kasi tayong mga tao kasi, ay iba-iba tayo ng kung paano natin sasabihin ng isang bagay na nakita natin. At saka, bro, kasi, listen to this. Siyempre, kahit sa mga halimbawa, mga detectives, yung mga police reports, at saka kahit sa korte, ganun, sigurado na inaasahan na mayroon talagang ganun. Ang pinakapunto, kahit iba man yung mga reports, kumbaga, saan papunta yung pinakapunto, yung pinaka-topic, yung pinaka-mensahe at the end of the day. And by the way, kung yung mga claim na the Bible is full of mistakes, contradictions, and other errors and cannot be trusted, ito ang gusto kong itanong po sa mga atheist friends natin, sa mga skeptics. Could you point out some of the mistakes, contradictions, and other errors that are bothering you? Kasi di ba sabi ng ating kaibigan, binasa raw niya yung Bible cover to cover. Pero wait lang, cover to cover ba? Lahat ba? O yung mga piling verses lang? Tuloy ko pa. If so, we can discuss them, we can discuss them one at the time and find out if there really are true problems with with the text. If I am able to show that these alleged errors can be answered, will you take the Bible seriously and look carefully at what it has to say? At sa mga Kristiyano po na nakikinig po sa atin, okay? Listen, mga kapatid, listen. Maganda rin po sana kung pati yung tungkol sa issue ng so-called contradictions ng Bible, talakayin. Huwag po tayong maging close-minded po dyan. Kasi, di ba, we are examining the Bible. If I'm not, tama. We are examining the Bible. We are reading it, we are analyzing it, we are meditating it. Maganda po, sana, kung pati yung mga ganyang topics ay in-examine. Lalo sa mga Sunday schools. Okay? So anyway, baka may dagdag ka bago ko nabasahin yung last point niya. Regarding dun sa sinasabi niyang alleged contradictions kasi, medyo general siya, hindi niya in-specify kung ano ba yung nagkokontrahan. So, maganda dapat kung nag-cite siya ng mga verses, kahit hindi niya ilagay yung mismong nakasulat doon. As long as verses na lang, and then, ayun, yun yung sasagutin natin. Kung kaya kong sagutin siya, hindi ko kaya, pwede ko ipaubaya sa inyo, Mr. Vice of Christianity. Ay, okay, And bro. at isa pang point kasi sa contradiction, medyo pares talaga siya sa baliwala na yun, sige, wag na yun. Kumbaga, ang point na is hindi mapagkakatiwalaan ng Bible dahil puno ng contradiction, mistakes, and other errors ay hindi na maaasahan. So ako naman, yung magiging response ko dyan, so di ko alam kung may kaugnayan to, correct me if I'm wrong, pero paano naman yung halimbawa yung iba't ibang famous atheists na iba-ibang sinasabi kung paano nag-umpisa ang mundo? Di ko alam kung tama ko, pero ang natatandaan ko, may nabasa ako na isa sa mga famous atheists, sabi niya ay nagmula daw sa pagsabog. Doon daw Yung Big talaga Bang. Big Bang. Doon daw talaga lahat. Kumbaga, Ah, yun na yung pinakauna, yung Big Bang or something. Iba naman daw, iba namang atheists na nabasa ko, sabi naman, di nila maalaman. Kasi di ba may nagsabi kasi atheist naman na hindi daw malaman kung ano yung nauna pa sa Big Bang. Yun yung nabasa ko. And other atheists naman ang sabi, yung nauna pa sa Big Bang is yung gravity daw, and
energy whatsoever. Hindi ko masyadong matanda na yung very details niya. Kaya Yes. kung magre-resort talaga tayo sa contradictions kasi siya maasahan. So, Mm. ganun din ba sa mga famous atheists? Di na din ba sila maasahan na din since iba-iba sila ng theory? Oo, yun lang nga. Kahit, At kahit saka idagdag ko pa, bro. Let's say na, okay, sige, let's take it for granted na may kontrahan whatsoever. Ang tanong dyan, define the word contradiction. Yun sana. Kasi, take note, mm, kung talaga may error ang Biblia, so to speak, bakit nananatili pa rin nakatayo hanggang ngayon? Okay? At saka kahit sabihin natin na wala, sige, let's say na wala na yung, let's say, burado lahat yung mga New Testament books, burado yung Bible, pero ang daming patotoo tungkol kay Kristo Jesus. Pero praise God pa rin dahil may Bible pa rin hanggang ngayon. Okay? So anyway, wala na tayong may daragdag, bro. ako Para, na last na sige, to. sige. Sorry. Sige lang. Maganda to eh. Ayun nga, yung masasabi ko talaga, huwag tayo nagre-resort talaga sa sinasabing so-called contradictions kasi kahit sa ang biases natin sa atheistic or sa deistic worldview, hindi talaga may iwasan yung nagkakaiba talaga. Kumbaga, pinaka-point ko is, wag masyadong mag-resort sa ganong klase ng argument na hindi siya maasahan kasi contradiction. Kaya ganon. So, yung masasabi ko na, paano naman din sa mga kapwa nila atheists na famous, na nag-iiba-iba din ng theory. Actually, hindi lang Big Bang ang naging theory dyan. Marami pa yan. Marami pa din ng Big Bang ang naging theory ng pinagmula ng mundo ayon sa kanila. Marami pang, di ko lang kung anong klase mga pagsabog pa yung iba. But, Okay. ayun nga, iba-iba eh. Iba-iba sila eh. Uh, Kaya, ayun, yun lang. anyway, may dinagdag ang ating kapatid yung tungkol sa yung tungkol sa kung nagbigti ba si Judas o nalaglag siya whatsoever. Kasi diyan kasi papasok yung so to speak harmony eh, 'di ba? Kasi I think pag naalala ko merong isang Muslim friend na dati kasi if you remember, sumasagot din tayo sa mga objections sa mga Muslim friends natin, correct? Mm-mm. Kasi ganun din yung kanilang mga para patunayan daw na ang Bible daw, excuse me, ng Bible raw ay hindi raw salita ng Diyos. Nagko-quote sila ng mga so-called contradictions. Like for example nga, yung tungkol sa pagbigti ni Judas. Nagbigti daw ba si Judas o nalaglag siya tapos nabulwak yung kanyang laman? Sorry po sa term. Pero ang point doon, listen to this, may possibility, let's say na, yun na nga, nagbigti si Judas, namatay. And after a short period of time, syempre, di ba, alam natin, mapuputol yung kahoy, di ba? So, anong nangyari? You know what I mean, my friends? I hope kahit pa paano na natin yung point niyan. 'Di ba? Kasi kahit yung mga Muslim friends natin kasi, ganun din yung kanilang birada just to prove that the Bible allegedly is not God's word and the Quran is the true word of God daw. Pero sa bagay, hindi natin topic yung mga Muslim friends, mga Muslim arguments kasi as of now. Pero, yun na yun. So anyway, balik tayo. May sabihin lang ako dun sa may Muslim na nagsasabing contradiction. Go for it. Actually, ang irony sa kanila is yung pag kinatake mo yung claim nila na si Muhammad nasa Bible na nasa Gospel of John, ang irony kasi diyan is if you're saying na contradiction ng Bible, so anong point ba't hinuhula pa si Muhammad sa Bible? And ang nakita kong dahilan sa kanila is may nagdahilan sa kanila Muslim, may kausap ako, sabi niya, hindi daw 100% na ang Bible is ano daw. Meron daw ibang bahagi doon na word of God. And ano kasi yun, sa ganong klaseng argument is problematic pa rin kasi una, may mga ibang Muslim nagsasabi 100% ang Bible is not word of God. And pangalawa, kung kukuha ka ng argument sa Gospel of John na siya yung yung mga aliw daw, sabi nila. Ang problema kasi diyan, may mga ibang Muslim na nag-argue na ang Gospel of John ay hindi sinulat mismo ng apostol. So, inargue nila hindi daw inspired. So, ang tanong kasi diyan,
ba't may hinuhula si Muhammad sa hindi naman inspired para sa inyo? So, doon talaga yung mga Muslim kasi is ano sila, pagdating sa ganong matter, inaatake na is, ayun nga, ang dami na nilang excuses na ginagawa. And anyways, yun lang naman, about lang sa Muslim. So, ang pinaka-point pa rin naman natin is yung sa atheist. Yun lang po. Okay. Mayroon akong announcement, no. Lord willing, this coming January, dahil marami na ring mga videos ang isa sa mga Muslim apologists, namely Mr. Ibrahim Romas, i-address po natin sa mismong live feed, tulad nito, yung mga arguments niya. So anyway, yun lang. Pagpunta naman tayo ito, babasahin ko na ito ng buo para magpunta na tayo sa part 2. So please listen to what our friend said here. Sabi ni Mr. Anthony ay ito. My PhD dissertation in chemical engineering involved designing a petroleum plant, plenty of organic and physical chemistry and thermodynamics. And it really made me question the creation story. How can a god make carbon-based man from silica-based clay? Beyond science, I did further studies on biblical and religious history. Found out that all religions are human inventions, including Christianity. My PhD dissertation in comparative literature was the comparison of the Pentateuch with literary works in the Middle East in the Bronze Age that further cemented the fact that the Bible is fictional and plagiarized. So ngayon bro, maging yung ating kapatid ngayon na nagko-komento, ano ang inyong masasabi sa sinabi niya na dulot daw ng kanyang PhD dissertation ng chemical engineering, keme-keme, or whatever, yung tinanong niya, how can a God make carbon-based man from silica-based clay? Tapos yung sinabi niya na ang relihiyon daw ay human inventions, kasama daw yung Christianity. Tapos meron daw siyang PhD dissertation daw concerning comparative literature na nagsasabi daw na yung Pentateuch ay plagiarized daw at fictional. Now, mga kapatid, what do you think about this? Bro, ikaw muna. Dun sa claim niya na PhD siya, tama ba kasi daw nag-aral siya nag-PhD, so therefore kinwestiyon daw niya yung existence ng Diyos. Ang masasabi ko kasi sa ganyang klase kung ganyan ng reason kaya hindi ka naniwala kasi yun, nag-PhD ka, hindi naman basa ng pagiging PhD kung bakit, kahit ako, kung mag-PhD ako, di naman maging basa na maging atheist ako. And I don't know kung bakit. Di ko naman mababasa ang nasa isip niya at kung ano yung nararamdaman niya. So, di naman lahat ng nagpe-PhD is naging atheist eh. Patunayan niya ibang ano talaga, educated na atheist dati. Ngayon, naging Christian na and apologist pa. And praise the Lord sa ganun. So, hindi natin pwedeng gamitin yung title na yun or something para makipag-argue. Actually, ang PhD kasi, it is honored by men. So, kapwa mo tao yung nag-honor dyan, ino-honor yung naging gawa mo. Tama talaga yung sabi sa kanya ni Kuya Julian Red Bautista. Kilala mo ba siya, bro? WOC? May parang naalala ko siya. But anyway, sige, tuloy mo lang bro. Go on. Sorry kung nabanggit ko yung pangalan mo, Mr. Julian. Sana mamaya mag-apologize ako sa'yo. Since, ayun nga, confidential nga pala, nakalimutan ko. Pero yun nga. Ay, nako po. Actually, Sige na. sige na, tuloy mo na. yun. So, tama talaga yung sabi niya sa akin na hindi basa ng PhD para sabihing totoo ka. Kahit mga PhD, marunong din man lang yan tulad natin. Gaya ko, Yes. kung mag-PhD ako, kaya katang lokohin kasi, alam ko tong bagay na to, hindi mo to alam. Hindi mo matutuklasan to kahit na ano pang gawin mo kasi mas may alam ako doon. 'Di ba? Tama ako, 'di ba? Parang ganon. Kaya kumbaga kasi, ang sa akin kasi kahit PhD ka pa or something, naging vigilant talaga ako. And then, hindi lang isa yung pinakinggan ko. Actually, halos lahat ng scholars, pinakikinggan ko yung perspective nila. Kaya nga, isa sa mga pangarap ko din is yung mapag-aralan ko din yung mga pinag-aaralan ng mga scholars. At yung iba sa kanila is bakit naging atheist, gaya ni Bart Ehrman. Yung iba, ba't nananatiling Christian pa din. So, yun talaga. Kaya, very concerned talaga ako sa ganong matter na
biblical studies. And ano pa ba iba sinabi niya yung sa how can God daw create Ayan, ayan. silicon-based human? Okay, ulitin ko yung kanyang tinanong kasi meron siyang problema daw sa creation story. Mm. Sinabi daw niya, how can a God make carbon-based man from silica-based clay? Ako muna ang mag-point dito, no? Mm. Okay? Listen, guys. In this topic, I don't care if a certain person is some sort of PhD, masteral, whatsoever. Hindi po ang issue dyan. Ang issue dyan ay yung mga statements and arguments. Yun po yung pinaka-point dyan. Para masabi na mayroong substance kasi yung mga statements, kailangan bang sabihin yung ganun? 'Di ba? Kasi parang lumalabas kayabangan na pong tawag doon. Wag po tayong ganun, okay? Okay, and then let us say na okay, may PhD ka. Okay, that's fine. Okay. The question here is this. Simple lang. Why your claims are true? Yun yun. Anyway, balik tayo dun sa how can a God make carbon-based man, blah, 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 blah. Listen, if God created the universe out of nothing, then He can do everything, which is logically possible. Like, yung sa creation story about dun sa nung nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, He can do it actually. And by the way, yung sinabi petroleum plant, hindi naman po tayo halaman. Well, what do you think about this, bro? Ikaw naman. Mukhang nawala yata. Ay, sorry bro kung di ko masyado napakinggan kasi sumasabay yung ingay ng TV. So, pwede mo bang ulitin? Pasensya na. Okay, sabi ko kasi kanina, ganito lang. If God created the universe out of nothing, He can do every miracle. He can do everything that is logically possible. Tulad na lamang nung nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, so to speak. And then, we are not even plants. Kaya nagtaka ako, bakit nasama yung tungkol sa halaman? At saka, if someone, let's say mga scientists naka-create ng mga ganung buhay, ito ay mula sa mga nag-exist na talaga na mga bagay tulad na lamang ng yan nga, petroleum, whatsoever. Pero God created the universe out of nothing. Like for example, sige, gamitin natin yung tungkol sa Big Bang. Okay, Big Bang Theory. If Big Bang Theory is true, for example, then talagang yung sinasabi na the universe exploded into being the universe was exploded into being out of nothing, doon may ipapaliwanag na who create na masasabi natin na saan galing yung Big Bang or whatsoever, di ba? Pag sinabing the universe came into being out of nothing, pag sinabing nothing, wala talaga. Hindi quantum vacuum or some sort of it. So, anyway bro, what can you say about this? Yung regarding tama ba sa creation niya na out of nothing? Yung, Kung particularly yung how can a God make carbon-based man from silica-based clay? it proves talaga na lahat na nakikita natin is may simula talaga. Lahat tayo. And it proves na talagang meron lumalang. Kasi if you're saying na nagmula sa pagsabog from nothing into something, babalik sa kanila yung ganong argument nila na yung nagmula sa magic. So, if you're believing na from nothing, sumabog, naging something, so lalabas nito, sila din is naniniwala talaga sa magic. Kung wala nagpapagalaw sa ganon. Kasi it's impossible kung mula sa aksidente kasi wala sa order eh. Wala sa order ang lahat ng bagay. Gaya nung tayo, kailangan natin ng hangin. Combination siya ng, tama ba, oxygen and other elements. So sa hangin Yes. kasi, mawala lang isang element, lahat tayo tigok. Oo. Lahat tayo patay. Parang And naalala ko tuloy then, yung fine tuning yun. And kung hindi siya ordered, baka ngayon may mga malapit na black hole sa solar system natin. Higop na tayo. Mm-mm. Katunayan nga, meron nga, pero 1,000 light years naman. So, praise God pa rin kasi wala pa ring Yes. banta talaga. Oo. And kung
kung nagmula lahat sa pagsabog and but sorry kung masali ko na yung morality dito kasi so Sige lang. para saan pa yung mga batas ngayon? Paano mo nasabing bawal ang ganito, bawal ang gano'n, kung nagmula pala sa pagsabog? Kasi kung susundin ko yung logic nila na yung sa morality daw is ganito daw galing daw sa sa law sa nasabi sa atin. Sa labas nito is parang nakikihiram sila ng moral standard sa ating mga theist kung ganun yung system. So yun lang naman bro. Alright. Tapos sinabi niya kasi na ang lahat daw ng relihiyon ay human inventions daw, including Christianity. Mm. Pero wait a minute. Wait a minute. Bago ko sagutin yan, what do you think by that? Human invention daw including Christianity. Yun nga, yung religion. Kung human invention kasi siya, ako in my opinion kasi palagay ko lang naman since hindi ko lang kung paano siya sasagutin. But baka wala na lahat baka tawag dito, paano ko ba sasabihin to? Sorry bro sensya ka na. Pero kung wala talagang religion kasi, actually kung aminin natin o hindi, mula talaga sa religion yung moral standard natin eh. Bawal pumatay, mapapansin mo yan. Noon pa man in ancient times kasi, yun yung standard nila sa mga lalo na sa mga Hudyo noon, ang naging standard ng utos sa kanila is yung Ten Commandments, huwag kang papatay, huwag kang sasamba sa ibang Diyos-Diyosan, or something. So kung walang religion talaga, and baka baliwala na ang mga laws ngayon sa mga civil laws, tama ba bro? Civil laws sa government. Yes. O baka wala nang kabuluhan. Kung ako atheist ako, example kung atheist ako, wala akong choice ko kundi ko sundin yung batas kahit mamatay ako, kahit barilin ako ng pulis. Kasi opinion lang naman eh. Ano, paano mo masasabi na masama pumatay? Anong moral standard mo? So kung moral standard mo naman is majority na ayaw pumatay kasi ganun. So making question dyan, paano pag may majority ang gusto pumatay na tama yun? Hindi magpapatay na tayo lahat. Kung ganun. So, Uh, I don't know kung bro correct mo kung nalalayo sa point, pero yun kasi, pag wala kasing religion, baka wala talagang laws ngayon. Wala nang baseless na ang mga civil laws natin since dun kasi, yun yung kasi yung parang pinaka-root nun. Gaya nung sa Ten Commandments na huwag kang magsisinungaling at huwag kang magnanakaw. Example sa huwag kang magnanakaw is ano bang ibig sabihin ng Panginoon na huwag kang magnanakaw? Kasama ba doon yung intellectual, tangible, yung mga nahawakan na bagay or something? Anything na kasi noon kasi ang context ng huwag kang magnanakaw is yung physical property pag kinuha mo na hindi sa'yo, yun. Pero since nagbabago ang panahon, so nasasalo na yung habang nade-develop kasi ang mundo natin, nade-develop na rin yung mga naging laws. So, dun mo makikita talaga na kung walang religion, baseless na yung dapat hindi na mag-base sa mga religious laws yung batas natin. Tama ba ako bro? Correct mo kung tama ako. Yun lang. well, okay lang bro, yung point mo dyan. May hinahanap lang kasi ako na pwede kong mai-discuss ng kahit kaunti lang about dun sa claim niya na lahat daw ng religion including Christianity ay made by men. Okay, let's say nga ganun nga. Pero, ito ang malaking tanong. What is the evidence to prove that a certain ideology is true? We are not only talking about religion here, we are also talking about reality as it is. Kasi dyan Mm. napapasok, what better or what best explains reality? Okay? Ganun siya eh. At bukod pa rito, listen to this. Hindi porke mayroon ng mga naunang religion kaysa Christianity, ibig bang sabihin totoo yun? Ganun siya eh. At saka isa pa, ano bang sasabihin ko sana na isa?
Kasi tingnan, ayan, may sinabi yung ating kapatid dito na idagdag na lang natin. If I could fit infinite God in my 3-pound brain, he would not worth worshiping, that's for certain. You cannot study God as human surgery. Prangka to because God is mystery and the knowledge of human cannot reach the knowledge of God. Remember, my friends, if God exists, He must be all-powerful, all-knowing. Uh, ganun nga, di ba? Isa pa, ituloy ko yung sinabi niya, dahil dyan, papasok na yung pananampalataya or faith na maniniwala ka sa Kanya, even though you cannot see. Remember, yes, we cannot see Him because God is a spirit. But we know for sure that God exists through the effects of His creation. Doon pa lang sa katotohanan na the universe had a beginning out of nothing, that the universe was fine-tuned, there are objective moral values, that Jesus had risen from the dead, andoon na yun eh. Andun yung evidence that God really exists. Anyway, tuloy ko pa. Maraming bagay na di mo mabibigyan ng sagot kapag pinag-aralan mo ang Diyos because God is not a human surgery. Hindi po natin maikukumpara ang Diyos sa ating iniisip. Remember that. Also yung kanyang claim lastly na yung Pentateuch, like siguro ang pinipinpoint niya yata ay may kinalaman sa Noah's Ark or whatever. Doon daw yung patunay daw ng Bible daw ay fictional daw at plagiarized. Well, what do you mean by, what do you think by that? Yung plagiarize daw ang Bible, tama bro? Yes? Ay, sorry bro kasi meron talaga wala kasi ang kwarto talaga kaya may distraction but anyway regarding sa plagiarized na Bible kasi balik lang ako dun sa may yung tama ba yung faith na sinabi ng ating kapatid na si Itsumo na Ah, about faith. So, those atheists are claiming na there's no God kasi ganito, ganito, ganyan. So, and ang faith daw is something, ewan ko kung ano yung sinasabi nila sa faith, nakalimutan ko na. But, kung titinan mo yung sa side nila, meron din silang faith. They have faith na galing sa Big Bang, galing sa pagsabog ang lahat ng bagay na nakikita natin. Tama ba bro? Yun yung comparison dyan eh. And, ayun, regarding naman sa plagiarized Bible kasi, medyo hindi convincing yung sinasabi niyang plagiarized kasi yung kaibigan nating may Chinese na name is siya, tinanong siya kung meron siyang alam sa bibliographical test. Kumbaga yung magsisik ka ng internal tsaka external evidence dun. But, ayun nga, sabi ni Mr. Anthony kasi, dun sa ating kaibigan na may Chinese name na hindi na raw kailangan. So, lumalabas dito kasi is, nagbasa siya ng Bible and then, quick to judge na agad siya na ito, plagiarize to, contradiction to. And, I don't know kasi, sounds unconvincing kasi siya eh. Kasi parang parang ang dali lang sabihin na ganun. Kahit ako, kung mababaw kasi ang knowledge ko sa ganung bagay, sasabihin ko rin agad yun eh. Without deep study. Kung mangyayari man yun. Yun lang. alright. At saka ito pa, to point out this way yung sinasabi na kinopya lamang daw ng Bible, ng mga authors ng Bible yung mga ganito, ganyan. Wait lang, I have a question to ask. First, what do you mean by that? Second, how did you come to that conclusion that the Bible was copied from something or whatever? And lastly, have you ever considered to examine the bibliographical evidence test, internal and external evidence test, archaeology, whatsoever? Yan, kung ipipilit nila yung ganyan, so wala tayong magagawa doon. Kaso nga lang, ang problema, hindi po niya ma-justify yung kanyang atheistic worldview. Ganun lang. So yung question number one natin na kung bakit daw siya umalis sa pagka-Kristiyano at naging atheist, parang there's something wrong. Hindi ito dahil sa evidence yun. I think, yung tinatawag na presupposition, kumbaga,
andun kasi sabi niya, nagbasa raw siya ng Bible, whatsoever, pero what does he mean by that? Kumbaga. So, anyway, let's go to the second question na Mm. sabi niya, why are you convinced that God does not exist? Ano daw yung nag-convince sa kanya na wala raw Diyos? Remember, my friends, ang topic doon ang question natin, ano yung kanyang rason kung bakit wala raw Diyos? So, itong kanyang sabi, there is no evidence that God exists. All the supposed evidence are just arguments, and these arguments have been refuted by science and reality. The best argument for the existence of God, yung Kalam cosmological argument, is just a circular argument and relies on special pleading. Fine-tuning is a false premise and more special pleading. Evolution destroys the salvation doctrine, disproves the big portions of the Bible. What do you think for that? I mean, what do you think about that? Ako wala akong idea dun sa column and fine-tuning. Maybe siguro dagdag ko siya sa studies ko. Since dahil narinig ko na siya kaya nagkaroon ako ng interest talaga na pag-aralan din siya. But regarding kung kini-claim niya na tawag dito na ang evolution is destroys it, how can the theory destroys theory? So, kung sasabihin niyang circular reasoning, edi nagsi-circular reasoning din siya na evolution ng totoo kung susundin natin yung logic niya sa sinasabi niya. Oo. Yun lang nga eh. At saka excuse po, lalo po sa ating kaibigan po diyan. Kasi daw, ang rason daw niya kung bakit daw wala raw evidence na wala raw Diyos. Pero wait lang, bakit siya nagrereklamo sa standard ng Diyos? Right? At bukod pa rito, eto ha, babalikan muna natin ito, yung the Kalam cosmological argument. Kung saan, ito yung ganito eh. Yung premise 1, whatever begins to exist has a cause. Premise 2, the universe began to exist. Therefore, the universe has a cause. Pero wait lang. Yung sinabi niya daw na wala raw, hindi, circular argument daw yun. Alam po ba ni Mr. Anthony na we have scientific evidence that supports the fact that the universe had a beginning? Kahit pa yung mga agnostic and atheist scientists like Stephen Hawking, Alexander Velikan, and even Robert Jastrow, they recognize that the universe had a beginning. Yung nga sa evidence for the Big Bang, sige, gamitin natin yung Big Bang. Okay, let's say na ako'y naniniwala sa Big Bang. I just know who banged it. Why? Simple lang. Kung titingnan kasi yung mga evidence dyan, like the universe has ang universe ay nag-expand ng patuloy, yung theory of relativity ni Albert Einstein, yung second law of thermodynamics, so to speak, ito pa lang po ay nagpapatunay na mayroon talagang matatawag na simula, yung pagsisimula ng universe. Ngayon, dahil may simulang universe, syempre mayroong nagpasimula, may lumikha. So alam natin na the universe was really created. Mayroon talagang simulang universe. Syempre, sino lilikha doon? Syempre, yung walang simula at walang wakas. Spaceless, timeless, immaterial, powerful, moral, personal, and intelligent creator. And we're talking about God here. By the way, patuloy pa akong nag-examine dito, no? Okay? I'm not saying na alam ko yan, whatever. Siyempre, nag-aaral pa rin naman tayo dyan. So, walang problema doon. And by the way, kahit hindi totoo ang Big Bang, sa philosophical point of view naman, ang oras may beginning yan. Paano may papaliwanag yung past, present, and future? Kung walang simula ang universe, edi, paano yan? Yung ngayon ay hindi darating. Yung bukas ay hindi darating. Ganun po siya. At bukod pa rito, tungkol sa issue ng fine-tuning, paano niya nalaman na false premise yan? Diba? How did he know na false premise?
Did he ever examine the evidence concerning about it? Tapos yung sinabi niya na, yan, ito, sige, ito na. Papasok tayo sa evolution. Ito, objection. Naturalistic evolution is true, so there's no need for God to fill the gaps of our knowledge anymore. The universe came about on its own, and evolution helped us along. You know what, guys? Naturalistic evolution presupposes that God doesn't exist. But you know what? There are many reasons in favor of the existence of God. Bakit? Besides, it makes more sense to posit tuloy nasasabi ko, sorry. It makes more sense to posit a universe that is intelligently designed than a universe that is not. If God doesn't exist, we face too many problems. Where does morality come from? Why are we personal beings when naturalistic evolution says we are the result of an impersonal and undirected process? How can we even trust our reasoning abilities if they are the result of random impersonal forces? A purely naturalistic universe just does not add up. But if God exists, then it all makes then it all makes much more sense. Ngayon, considering about dun sa issue niyan, na about sa evolution, ito pa, dagdag pa natin. Kahit sige, let's take for granted na totoo ang evolution. First, what do you mean by the word evolution? Micro o macro? Second, even if evolution is true, hindi po yan patunay na walang Diyos. Meron po tayong mga kaibigan kasi na naniniwala sa tinatawag na theistic evolution eh. Kaya yung sinasabi na circular reasoning daw o ganito or whatever, actually, lumalabas yung answer number 2 ng ating kaibigan. Well, circular din. So bro, can you add this? Can you add something here? Sige lang. Yun nga. Regarding sa claim niya kasi na sa objection 9, tama ba na since kasi may presupposition na kasi doon na kung evolution is true, therefore God does not exist. So yun, it's a circular reasoning din kung susundin natin yung logic niya gaya nung ginagawa niya. And we need to know kasi na all of us ay hindi maiwasan mag-commit ng circular reasoning. Lahat tayo. Nakakapag-commit tayo niyan, tama ba bro? Hindi tayo maiwasan mag-commit niyan. But yun nga, since may evidence, kasi ayun, tingnan mo, makikita natin na nag-presuppose din siya. So, if he says na tayo ay nag-circular reasoning, therefore siya din. Hindi ginawa niya din yun. So, dun lumalabas yung double standard sa side niya. So, yun lang bro. Alright. At saka, I will end this up by this. Okay? Tungkol sa mga evidence, yung kanyang sinabi na all the supposed evidences are just arguments. Actually, yung mga arguments for God's existence like the cosmological and teleological argument, mga evidence po yan. Hindi po siya yung tipong parang argument lang na walang saysay. At saka yung sinasabi niya refuted by science and reality, prangkahan por prangkahan, baliktad yata. Bakit? Nabanggit na nga natin dito na yung universe at the beginning, the design of the universe, the design of life. Tanungin natin po yung mga Christian apologists na mga scientists like Euros. Sino pa? Dr. Fazrana, Stephen Meyer. Sino pa? John Lennox. Mga Christians po yan, and yet they are exercising some sort of scientific disciplines. Biology, astronomy, mathematics, logic, whatsoever. So yung claim kanina na ay ganito at ganyan, wala raw evidence, ganyan lang, false premise. What do you mean by that? Okay, last na lang.
So, yung last question natin na if Christianity were true, would you become a Christian? So, ang sagot ng ating kaibigan ay ito. If Christianity has undeniable evidence which will confirm to be true, then I will believe it's true. Unfortunately, sabi niya, with all the contradictions, even though hindi niya nasagot sa atin kung anong klaseng contradiction tinutukoy niya, with all absurd doctrines, even though napag-aralan niya ba talaga yung yung about doctrines in Christianity like Trinity, Christ Himself, whatsoever. Unscientific claims, wait a minute. Unscientific claims? First and foremost, ang Bible ay hindi science book. Pero may mga insights concerning science ang nailagay. Like, the earth is not flat. Meron ding nakarecord about the water cycle. Ang katotohanan ng earth ay nakabitin sa wala. Doon pa lang makikita natin na bagamat ang Bible ay hindi naka-intend as a detailed science book, andoon po yung mga scientific points na nandiyan. Okay? So yung sinasabi na unscientific claims, it is just a joke. So yung sinabi niya there is practically zero chance that Christianity is true. Actually, kung mabasa po natin yung mga sagot niya, it does not even disprove Christianity. It even proved that God exists and Jesus had risen from the dead. So, if Christianity has undeniable evidence which will confirm it to be true, then Christianity is true. So, tapos ang usapan. So, yung kanyang claim na zero daw yung chance. How did he know that? Anyway, bro, baka may dagdag ka pa. Dun sa third question, hindi niya sinagot kung maging Kristiyano ba siya o hindi. Ang sabi niya lang is, kung true daw. Pero di niya in-state kung maging Christian ba siya o hindi. Oh, So, yan. doon, medyo nakapagtaka siya. So, it's either para nag-50-50 siya kung maging Christian siya o hindi. Even the Christianity is true. Ayun. Kung nakikinig man po sa atin si Mr. Anthony, okay, I understand your answer here, pero ang actual nating at sagot ay ang actual na tanong, if Christianity were true, would you become a Christian? So naka-address po yan sa iyo. So I understand your point here, but ulitin ko po yung tanong. If Christianity were true, would you become a Christian? Yes or no lang. Yun sana. So, well, pero I appreciate dun yung naging sagot ng ating kaibigang atheist dyan. So, thanks to Mr. Anthony for his answers there. So ngayon, dadako tayo ngayon kay Mr. Alonzo. Pero anyway, kita nyo, wala lang, nakakala ko. So, punta naman tayo kay Mr. Alonzo. May picture ka ba, bro? May screenshot ka ng mga sinabi ni Mr. Alonzo, hindi ko siya na-screenshot kanina. Hindi kasi kasi most relevant comment kasi yung nabindot siguro. Punta ka mamaya sa all comments, doon mo mababasa. Sige. State mo na lang kung walang screenshot para ano. Okay. So, unahin natin balik tayo sa first question ko. Now, why did you live in Christianity and become an atheist? Atheist. Ngayon, ang sabi ni Mr. Alonzo ay ito. I was a Christian. I never had any strong feelings about religion. I always thought religious people are hypocrites. Hindi ko nababanggitin yung F word. But I did believe strongly in God, especially the Christian God. I think I went to deism phase first before becoming an atheist. Then I discovered atheism. I learned about the problem of evil, the inconsistencies in the Bible, ridiculous claims, etc., etc. It was easy for me to become an atheist at that point. First point, what do you think about that? Regarding sa problem of evil, since atheist na siya ngayon, so dapat hindi siya nagrereklamo sa problem of evil, since walang good and evil sa atheism. Oh, man. Oo nga. Yes, dapat di ka kasi doon din lalabas ang inconsistency ng position mo. Kung magre-resort ka pa rin sa problem of evil. Gaya nga yan ni Mr. Bart Ehrman na
Kaya siya naging agnostic atheist dahil sa problem of evil. Evil. So kung ganun ang magiging system natin, dapat walang atheist na magre-research sa ganung subject na problem of evil. Dahil una sa lahat, there's no such thing as good or bad sa atheism. At kung walang good and bad, wala ring tama at mali, and wala ring true or false. Since kasi, lalabas doon na opinion ng tao yung standard, kung ano yung Mm. tama at mali. Subjective na. At saka ito pa, dagdag ko pa doon. Okay, I understood his point. Sabi niya daw, he was a so-called Christian. Pero, sige, pinpoint natin yung tungkol sa problem of evil. Listen, my friends. Wait a minute. Kahit ang mga Bible characters like Habakkuk, David, and others, humarap sila sa ganyan. Lahat naman po tayo ay humarap sa issue ng evil. Pero dahil ba sa evil na yun, ibig sabihin, God does not exist? Well, it doesn't. Bakit? Kung kilala niyo po si C.S. Lewis, dati po siyang atheist, pero naging Kristiyano. Nung na-realize niya na may problema yung kanyang claim noong siya ay atheist, ano po ang kanyang sinabi? So, please listen to this, especially to our friend, Mr. Alonso. Kung saan itong sabi ni C.S. Lewis dyan. As an atheist, sabi niya, my argument against God was that the universe seemed so cruel and unjust. But how had I gotten this idea of just and unjust? A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line. What was I comparing this universe with when I called it unjust? In short, kaibigan, hindi mo masasabi na may good and evil kung walang tinatawag na standard o measurement. Kumbaga, let's think about evil here. Ang evil ay katulad ng, di ba, may bakal, may kalawang. Ganun. The shadows prove the sunshine. Kumbaga, evil is a corruption of what is good. Hindi po siya nag-exist on its own. Totoo po, mahirap po yung ganyang topic lalo sa issue ng problem of evil. Lahat naman po ng tao ay nakakaranas po ng ganyang mga pangyayari because we are living in the fallen world. But if Christianity is true and Jesus had risen from the dead, then may solution, may kinalaman sa evil. And by the way, bakit kaya may evil, especially moral evil? Tayo po kasing tao madalas ang nakakagawa ng ganung mga kalokohan na nagiging dahilan kaya mayroong mga napapahamak. At bukod pa rito kasi, if God does not exist, if there are kung walang objective moral values and duties, paano natin masasabi na mali yung ginawa ni Hitler, ni Stalin, ni Pol Pot, and the rest of them? Tungkol sa inconsistencies daw ng Bible, first and foremost, what does he mean by the word inconsistencies? Anong ibig niyang sabihin ridiculous claims? At eto pa, napatunayan ba yung tinutukoy na anong sana sasabihin ko? Kung totoo yung atheism based on what atheism really means? Idagdag ko pa rin yung sinabi ng ating kapatid. Naging atheist dahil sa testimony ng mga religious people. Nakakalungkot, sa totoo lang, na ganun nga yung nangyari. Idugtong ko pa yung sinabi ng ating kapatid. Well, sorry if you have seen the bad side of the religious people. Pero look by its ideology. Maski ako, ito kasi patotoo niya to, no? Sabi niya, maski ako as an ex-agnostic, nagtataka ako bakit nagse-separate ang pari when I'm elementary days ng mga Christians na ibang denomination, pare-pareho lang naman ng Christian. But it's not hindrance to search again if it's true. The Christianity is legit by applying their principle. You know what, my friends? Christianity is still true kahit anong yung mga nangyayari. Bakit? Kasi ang focus ng Christianity ay hindi mga tao kundi ang ating Panginoong Jesus. Nakakalungkot lamang isipin. Kahit sa mismong experience ko rin.
Nalulungkot tayo na mayroong mga masasabing mga religyoso daw pero mga plastic so to speak. Pero ibig bang sabihin hindi na totoong Christianity? No. Ang lakas po ng evidence for Christianity. Ang tanong dito ay hindi tungkol sa intellectual kundi sa emotional, sa ating damdamin mismo. Yun yung pinaka-issue dyan. Now bro, anong masasabi mo dyan? Actually, tama ba ang argument ng mga atheists is kaya sila hindi naging religious dahil hypocrite daw ang mga religious people daw. Magiging problema nila dyan is ano yung moral standard nila sa hypocrite. Ano yung batayan nila, bakit hypocrite ang isang religious, anong standard nila. So kung hihiram sila sa standard ng theistic worldview, so medyo problematic sila kasi malalapas na nakikihiram sila ng values sa isang hindi naman nila worldview. So medyo absurd na sila dun. And pangalawa, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Sorry. But dun nga, kung doon sila magre-resort na na naging atheist sila dahil religious people, so ako, pwede ko rin gamitin batayan na hindi ako maging atheist kasi masama ugali nila. Sorry to sa hindi ko nilalahat kasi may nakita ko mga atheist gaya dyan sa Facebook. Sorry kung may pagka-subjective ako ng konti ngayon. But kung gagamitin ko yung standard nila, so hindi ako magiging atheist kasi sa ginagawa pa lang ng mga atheist pages na nang totrol at nagsasalita ng hindi maganda laban sa ating mga theist. So kung gagamitin ko yung same standard na yun, so lalabas sila hypocrite. Kasi they say na kapag naging atheist ka daw, open-minded ka na daw. Eh bakit yung ibang atheist ay ganun pa din, nang-aasar? Tapos actually may nakita ko mga atheista noon na ang ginagawa niya is hinahunting niya yung profile ng isang atheist, parang hinahack niya para paglaruan or gawa ng hindi maganda. So since ganun ang ginawa nila, so lalabas ba nito hypocrite na mga atheists? Since sabi nila logical daw sila mag-isip. Ganun ba kumilos ang isang logical na tao? So doon lalabas yung double standard sa mga claims nila. And like what they say, wala silang claim. Ganun. Alright. Dagdag pa ng ating kapatid, Christianity talks about eternal things, not just only temporal things. Problem lang dito is either lack of belief or absence of faith. So you know what? I don't know kung ano yung naranasan dito ng ating kaibigan na si Mr. Alonso, pero ngayon naintindihan na natin. Kaya daw siya naging atheist dahil daw sa hypocrisy daw ng mga tao na kapaligid. Pero please, correct me if I'm wrong, no? Please, correct me if I'm wrong. Tapos, nagpunta daw siya nung na-discover daw niyang atheism. Ang pinaka problema pala niya, problem of evil. Pero iano ko muna yung tungkol dito sa issue niya na, mga hipokrito daw yung mga to. Lahat tayo yung mga hipokrito eh. That's why we need Jesus. Okay? Anyway, a hypocrite is an actor, a person who pretends to be something he or she is not. Jesus' harshest words were reserved for hypocrites. Guys, si Kristo Jesus ay hindi po Barney. Prangkahan niya pong kinokondena ang hypocrisy ng mga religious people nung panahon niya. The reality is this, there always have been and always will be some hypocrites in the church. But the Lord Jesus does not ask us to follow others. He asks us to follow Him. Although Christians can represent Jesus either poorly or well, the real question is not whether there are hypocrites in the church, but whether Jesus is a hypocrite. If someone can prove that Jesus was a hypocrite, o yan sa mga atheist friends natin, sa mga skeptics, ito po yung challenge natin. If someone can prove that Jesus was a hypocrite, then the whole structure of Christianity falls into ruins. But we know for sure, Jesus is not a hypocrite. He is truly who He is. Take note, He claimed to be the way and the truth and the life.
Alright? Kaya, yes, at unfortunately talaga na mayroon talaga tayong mga kaibigan, mga kapatid na umalis sa pananampalataya dahil doon. Pero, listen my friends, Christianity is true not because of those people. Christianity is true because of who Jesus is. Yun yun. And then, yung tungkol sa problem of evil, actually hindi po yan masusolusyon ng atheism. Okay? So, punta naman tayo sa part 2 na question ko sa kanila. Why are you convinced that God does not exist? So, tingnan mo yung kanyang sagot, no? Sabi niya, parang yung kay Mr. Anthony din kanina, there is no evidence of our God, no matter how much you say, how complex we are, or how we are seemingly fit in our environment, that that does not that does not gonna convince me because that's not evidence. Also, again, the problem of evil ay sinasabi ko na. Pero bago yan, bro, baka may comment ka dyan. Dun pa lang sa sagot niya is meron na daw absurdity. Una sa lahat, wag ka, if you're claiming na God does not exist kasi hindi mo nakita or something, walang evidence, blah, 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 then wag iba-brought up talaga yung problem of evil kasi ano siya, problematic sa position niya kung ganun. Dahil walang evil at good sa atheism. Yun lang. Alright. At saka bukod dyan, naalala ko yung sinabi ni Dr. Frank Turek dito na kung may evil, then may good. Pero dahil may good, kanino nanggaling yung goodness? Sa Diyos mismo. At saka yung sinabi niya na ang evidence daw na bakit daw siya, ano yung tanong na yun? Bakit daw siya kumbinsido na God doesn't exist? Problem of evil daw. Pero wait, evil exists because good exists. But because, dahil may good, kanino nanggaling yung goodness? Sa mismong likas na kalagayan ng Diyos. So, isa pa, pinipinpoint natin, evil is the privation of what is good. Evil does not exist on its own. And then, by the way, yung problem of evil na yan, hindi po yan masusolusyonan ng atheistic worldview. Kahit ano man pong pilit po nila. Madalas, ang nangyayari po kasi mostly, most of our atheist friends, they are just stealing from God in order to argue against Him. At tungkol sa sinabi niya, bago ako magkomento, ito, wait lang. I-pinpoint ko muna yung sinabi ng ating kapatid. Did you know, sir, natural sa atin magkaroon ng hypocrite attitude. Ay, yung kanina, no? Yung kanina sa answer number 1, because of sin nature. If not, bakit may lumalabag pa rin sa batas? Pero it is not reason Christianity hindi totoo, kundi by its teaching kasi. Real talk po yan. Okay? Anyway, balik tayo. Yung sinabi niya na, no matter how much you say how complex we are, or how we are seemingly fit in our environment, that's not gonna convince me because that is not an evidence. Bro, what do you think about this? Excuse me. Dun sa kanina na yung sa problem of evil pa rin ba ito, bro? Yung pinaka-point? Tapos na, baka may dadagdag ka mamaya sa problem of evil. Pero yung point ko dito, yung sinabi niya na, no matter how much you say how complex we are, or how we are seemingly fit in our environment, that does not convince me because that's not evidence. What do you think? Actually, if we are, kung gagamitin natin yung sarili niyang standard, ganun din tayo. Di rin tayo maniniwala sa kanya. Since sa comment niya kasi it's just an assertion pa din. Wala rin naman siya evidence na pinakita na there's no God. Ooh. Kita mo ba? Sa Oo. comment pa lang niya. So, hindi rin siya convincing sa sinabi niya. At saka, meron ba siyang patunay na nag-exist ba talaga siya? Ay, naku po. wait lang. Sige bro, go. Continue. Actually, kung kilala niyo, actually mga nakikinig po, kung kilala niyo si Atheist Nobody, hindi siya atheist, dash Theist Nobody, search niyo siya sa FB.
meron siya nakakargumento na na isang atheist na page na nang tutorial sa kanya si The Wise of Christianity, yung counterpart ni Wise of Christianity. So ito si Wise of Christianity is medyo rational, si Christianity kabaliktaran. Sorry guys, medyo may pagka-sarcastic kasi ito. Sorry. Actually, may nag-argue si Christianity kay atheist nobody na cheese is real and God is not. So, kinonter siya ni atheist nobody and cheese is real and you are not. So, makita yung irony doon. Sorry bro, sorry. Continue. Natawa ko eh. Sorry. Yes. So, doon, hindi ko alam kung ano talaga pinaka-point ni Mr. Atheist Nobody, pero ang pinapakita doon is yung irony ng atheism na dahil hindi nakita, hindi totoo. Excuse me. So, yun yung parang pinaka-point ng mga ni Christianity na hindi totoo ang Diyos kasi hindi niya nakikita, hindi siya nagpakita. So, by using the same standard, hindi totoo sa Christianity kasi hindi siya nagpapakita sa page niya. Hindi siya Oh, great. lumalabas. At bukod And, dyan, dagdag ko pa. If atheism is true kasi, humans are just moist robots who only reacts. Ang mga tao ay walang layunin, walang purpose ang buhay. Ang kanyang buhay ay parang ano lang, ganito, ganyan lang. Yun ay kung totoong atheism. At saka yung point niya na sinabi na no matter how much you say, how complex or whatsoever, isa lang naman ibig sabihin doon. Ayaw niyang tanggapin na may Diyos. Ayaw niyang tanggapin ang Christianity. Yun lang yun. Ganun lang siya kasimple. Kung maalala natin yung mga naging comments niya before, doon mo pala mapapansin. He does not like Christianity to be true. At naalala ko yung sinabi ni Dr. Frank Turek nung may discussion siya kay Mr. Christopher Hitchens. Ang summary ng book kasi ni Christopher Hitchens na God is not great, according to Dr. Turek, there is no God and I hate him. Kaya medyo natawa ako doon sa point na yun nung dinebunk mismo ni Atheist Nobody si The Wise of Christianity na cheese is true, you are not. Wow. Well, anyway, last na lang sa kanyang sinabi, yung aking tanong na if Christianity were true, would you become a Christian? Isa lang yung sinabi niya at inamin niya mismo at ang kanyang sinabi, no. Why would I worship an obviously evil God? Wow. Atheistic worldview has no moral standard, and yet he assumed that God is evil even though God doesn't exist. Bro, go for it. ayun. So, dun sa claim ni Mr. Alonzo Marveling, anong standard niya na masama ang Diyos? First of all, if we assume na God is evil, lahat tayo is isang pitik pa lang ng ating Panginoon, wala na tayo dito. Wala na tayo. Lahat ay wasak na. Simula pa nung magkasala si Eva at Adan, dapat wala ng human race na nangyari. But God is merciful pa din kasi buhay pa tayong lahat despite sa ating mga kasalanan na tinataglay. So yung regarding sa kay Mr. Alonzo Marveling kasi, it's bunga na lang ng kanyang pride yun. Na ba't niya tinatawag na ang Diyos ay masama. So doon lalabas yung kasi yung claim niya na I don't know. Kasi maging question dyan, are you really an atheist? Or you're just an atheist by the claim that God is evil? So lalabas ito is parang naniniwala ka na hindi naniniwala sa Diyos. Medyo siya, kung bababa ka sa position niya, hindi mo siya maintindihan talaga. Kumbaga siya lang talaga mismo yung nakaintindi sa claim niya or something. Yun lang. At saka dagdag ko pa, listen, God will not force you to go to heaven against your will. Malaya po ang tao
na piliin kung susunod ba sa Diyos o hindi. Ganun lang siya. Ngayon kung ayaw talaga ni Mr. Alonzo na natanggapin ang katotohanan about Christianity, then fine. No one forces you to go to heaven against your will. Isa pa, there are some people na ayaw nila sa Diyos. Real talk, God gave us free will to choose if we accept Christ or not. Sabi nga ni C.S. Lewis, there are two kinds of people in the end. Those who says to God, they will be done, and those whom God says to them, they will be done. Ngayon, tungkol sa ganyang sinabi niya na bakit daw niya sasambahin ang isang Diyos na evil daw. Una, doon pa lamang may problema na. Bukod sa walang moral standards, parang sinasabi niya na, hindi, ako ang mamamalakad sa buhay ko. I hate God, some sort of it. Ganun yung point eh. And God will not force you to go to heaven against your will. Kaya nga, doon sa mga nasasabi daw na ang sa Christianity, binipilit daw yung mga tao, ganito, whatever. No! God will not force you. Binigyan kanya ng free will to decide. Ayun lang, dapat aware po tayo na bawat desisyon may consequence. Especially when it comes on eternity. Sa bagay, ito yung mula na mismo sa kanya. Bukod sa he does not like Christianity to be true, ayaw niya talaga. Then God will not force him to go to heaven against his will. And by the way, dagdag pa ng ating kapatid, if Christianity is just a fairy tale, 2,000 years trending na to ah. Anyway bro, baka mayroon ka pang sasabihin sa point na ito. Go for it. Ay, sorry bro, pwede mo bang i-repeat? Medyo na Kasi sorry bro. Kasi ang sagot niya sa tanong na if Christianity were true, would you become a Christian? I think parang na-pinpoint mo din. Ang sagot niya ay hindi. Bakit daw siya sasamba sa Diyos na masama? Baka may dadagdag ka pa. Actually, wala siyang moral standard dun sa kung ang Diyos ay masama or something. Wala siyang standard sa masama at mabuti. So, ang claims niya is just his opinion lang. Medyo, sorry bro, kasi yun lang talaga yung perspective ko sa sinabi niya. Well, that's okay bro. Actually, yan naman talaga ang atheistic worldview. Ang problem lang talaga, they are stealing from God in order to argue against Him. Medyo nakakalungkot lang isipin, lalo sa mga last live stream natin, we have our atheist friends talaga na grabe. Pero we understand that, naintindihan naman natin yun. Yun lang, ang magiging irony, hindi po nila ma-explain why they think atheism makes sense in reality. They cannot. Kaya nga yun lang yung masasabi natin na kasi in reality, sa atheistic worldview, marami pong inconsistencies and absurdities. And Hello bro. By the way, wait lang. Si Mr. Christianity is siya. Ini-spam ako nung screenshot na na tao dito. Actually, tinanong ko siya kanina dahil ito yung tungkol sa post ni Atheist Nobody kay Nico David na nag-aalok gusto ni Nico David bayaran siya ni Atheist Nobody ng 10K para mag-debate sila. So, ang ginawa ko, nagtanong ako kay Christianity na gusto mo ba ng pera para lumabas ka dyan sa, medyo pasensya na bro, pero siya sabi ko talaga, gusto mo ba ng pera para lumabas ka dyan sa aparador mo? Ang sabi niya, censored na lang, utot, marami akong pera, kaya ko bilhin ng kaluluwa mo, kaya lang wala nga palang kaluluwa. Pwede ko bilhin utak mo, ay wala nga pala.
So, ewan ko ba't niya ini-spam 'to, I don't know. Kasi ako, hindi na tumatalab sa'kin yung ganito niya dahil, una sa lahat, may screenshot din naman ako. Medyo sorry to say but, sa'kin na lang 'yun. Actually, it's a meme pa rin. Ngayon hindi na ako nag-reply dahil ano, hinaharap ko na lang dahil hindi naman nito deserve na kausapin pa. Since, hindi naman siya nagpapakita rito sa live stream. So, dito na nga ako siguro sa ano live stream na ano, invite ko siya. So, shoutout pala kay Mr. Christianity. So, maganda Mr. Christianity, dito tayo mag-usap and pag-usapan natin ng claims mo. And since nang-tutorial ka sa akin, ako naman, since nasa live ako, so, gaya ng sabi ko noon sa'yo, Mr. Christianity, na duwag ka, actually, I always, ilang beses ko nang inulit-ulit yung point ko sa sinasabi kong duwag ka. What I mean to say is, duwag or takot ka dahil ayaw mong humarap kay Mr. Wise of Christianity. And then, ang irony kasi is, nang-i-spam ka sa comments. So, since ganun din naman Mr. Christianity na pinagmamalaki mo sa akin yung nagligtas ka ng bata. So, the question is, bakit dito sa live is hindi mo siya kayang gawin? And you're saying na matapang ka or something na ganun. So, maganda Mr. Christianity, mag-usap tayo sa live. Pwedeng si Mr. Wise of Christianity yung mag-balance sa atin para walang sabayan sa pagsasalita. Kumbaga, discussion lang. So, yun lang. And hindi na rin ako, baka di na rin ako mag-respond. And i-screenshot ko na lang ang responses mo and then I will always call you out para makita ng mga audience sa live na talagang, I'm sorry to say Mr. Wise of Christianity, pero talagang hindi siya lumalabas sa page niya na yan. Diyan sa talaga siya na nagtatago. So, yun lang. Alright. Thank you for that, bro. Actually, ito lang masasabi natin dyan. Wala namang pursahan doon eh. Kaso nga lang, we need to think about this for a moment, especially in the dialogue like this. When it comes to sharing on these views, actually, naalala ko yung sinabi ng ating kapatid noon na we must have to have a dialogue with, gentleness or some sort. But you know what? Ako kasi pagka alam kong nakita ko na ganito na pala yan, hindi ko na talaga ini-entertain kasi wala rin naman patutungan, kumbaga. But continue to praying for them as well. One day, they will realize the facts about who God is, about who Jesus is. Like for example na lamang, mismo yung kaibigan natin si Mr. Alonso, talagang prangka niyang sinabi na, no, so, sa tanong na, if Christianity were true, would you become a Christian? Prangkahan niyang sinagot ng hindi. So, walang persahan doon. Yun lang, what if Christianity is true? Yun lang naman doon. So anyway, yun lamang po yung ating live ngayong oras na to. Before po tayo mag-end, ano yung end thought mo dito, bro? Go for it. Sorry bro, wait lang, naghang yung aking, yung StreamYard ko yata. Wait lang bro may ayusin lang ako. Nawala ako. Alright, so habang announce ko lang, please pray for me na matuloy yung maging dialogue namin bukas ni Mr. Miles. Please pray for that talaga na talagang magkaroon kami ng interaction tomorrow. Pa-pray din natin yung DevCon bilang magmo-moderate. Please pray for that. So, well then, I would like to end this up by this habang inayos ng ating kapatid yung kanyang laptop. Kung mapansin po natin yung mga answers nila, although I would like to say thank you Mr. Anthony and Mr. Alonzo for answering my question. I appreciate it. Yun lang. Most of their reasons kasi hindi po siya talaga pirming intellectual. Most of it
volitional, moral. And since they don't want Christianity to be true, which is very sad, nakakalungkot lang talaga na ganun nga. Pero, decision nila yan. Yan ang kanilang pasya. So, we cannot force them. Meron silang kalayaan naman na mag-decide. But, as I pointed out, what if Christianity is true? Paano kung may Diyos talaga? Paano kung si Jesus ay talagang muling nabuhay? Anyway, so to our brother, ayun, nandito na siya. So, sige. Pwede mo na pong i-mention yung pinakahuli niyo pong pananalita. Ay, sige po. Ayun nga, I do apologize kasi nagloko yung aking browser. Naghang na siya, kaya siguro dahil mainit na rin yung laptop ko, but it's okay, sulit naman. Matibay naman yung laptop na ginagamit ko. At ayun nga, masasabi ko lang po is, for those claims ng mga atheists kasi medyo ano sila. Ang assessment ko talaga is they are quick to judge agad. Kasi hindi convincing yung kung may studies ba talaga sila. Ako, in my technique kasi, bago ako maniwala sa isang bagay, kinikritik ko talaga yan. And lahat ng standard na alam ko is ginagamit ko. And nag-research pa rin ako ng ibang standard kung ano yung, kung tama ba ito or mali. So, ayun. Ang masasabi ko kasi is, ayun nga. And also kasi sa mga atheists kasi sa mga na gumagamit ng dummy account talaga, is medyo pansin ko talaga na mahirap silang kumbinsihin sa live. Since sa live naman is hindi naman nakita yung mga mukha natin, boses lang naman. Actually, kung boses lang, hindi yan yung tunay na boses natin kapag nasa record na ng live. Hindi yan yung tunay na boses natin. So, ayun nga, for those claims kasi ng atheists kasi is lumalabas talaga yung irony ng double standardization. Kung may ganung word. Pero ganun kasi lumalabas na they're using the theistic worldview para i-define ang mabuti at masama. Which is dapat wala namang ganun sa kanila. And also yung nagre-resort sila sa problem of evil kahit na wala namang evil or good sa kanila. So medyo sa claims nila is hindi sila convincing na paniwalaan talaga. And in my remarks naman, dun pala kay Mr. Christianity. So, by the way bro, may next live po ba tayo next Saturday? Ay, yeah. Ay, hello, sorry. Sorry. Sige. Hindi, Meron pa okay ba lang, tayong, okay lang. meron pa ba tayong next live sa Saturday? Lord willing, itong plan, 2 live stream this coming Friday and Saturday next week. Kasi yung sa Friday, i-review natin yung mga, if ever na matuloy yung aming dialogue, yun, i-ano natin yun. Tapos sa next naman, I think baka mag-ano ako ng mga madalas na comments, I mean objections ng mga skeptics na gaya nito. Yan. Pero maybe next week na lang ito may di-discuss yan. So anyway, again, announcement uli. Tomorrow, Lord willing talaga, Lord willing, matuloy na yung magiging dialogue namin ni Mr. Miles. Please pray for that. And second, meron po tayong 2 live streams na magaganap sa Friday and Saturday, Lord willing. So, may iba ka bang masasabi dito, bro? O bago tayo magtapos? Ayun bro, so ayun kanina, and next naman is I will still invite Mr. Christianity na magpakita talaga sa live. Kahit hindi naman talaga kita yung mukha and walang logo. So, I just want to know if kung gaano siya knowledgeable sa worldview niya. Since ako din naman ako knowledgeable sa ating worldview, still studying pa din. Kasi doon talaga kay Mr. Christianity lumalabas na hindi siya intelligent. Kumbaga siya, parang internet atheist lang na gusto lang manggulo, and then masyadong mababaw ang reasoning niya para sumala sa discussion talaga. Kasi wala talaga siyang goal for being rational sa ganitong bagay. So I do hope naman na maging rational talaga sila sa mga atheist friends natin. Since At kasi
may Yes. dagdag pa pala ako ng konti, naalala ko. Mm. Tanging sina Mr. Alonzo at Mr. Anthony lang yung nakapagsagot. Hinintay ko pa man din si The Voice of Christianity na magsumagot sa tanong na yun. But anyway, yan lang. Nasabi ko lang. Baka may dagdag ka pa. Ayun nga. So, kung yun naman, dadagdag ko na lang. So, kung nakikinig naman sa Mr. Christianity, Mr. Christianity, it's okay kung gusto mong mag-continue mang-spam ng screenshot na sinabi kung gusto mo ba ng pera para lumabas ka dyan sa ano. I don't know kung ano yung point mo doon. Kung pang-asar mo sa akin yun, hindi siya nakakaasar sa akin. Sa katunayan, wala siyang sense talaga sa akin. And talagang lahat talaga sa'yo, Mr. Christianity, is babalik. But, ayun nga, I'm still hoping na mag-rational ka sa amin. Since ako naman is hindi na ako magre-respond dyan kasi hindi naman sa pagod ako, pero syempre sinasaway na rin ako. Sinasaway na rin ako na makapwa ko Christian. So, alang-alang din naman sa Panginoon and then sa kanila din na gusto nila akong i-correct. I will follow them kasi para sa ikabubuti ko yun. And you can PM me kung gusto mo and pwede kang gumawa ng dami account and add ka namin sa GC namin para doon tayo mag-usap. Yun lang naman po. Alright, so thank you bro for being part of this live stream. Lord willing, next week, 2 part po yung gagawin naman natin. At I don't know kung iano na natin yung mismong topic about, yun nga, kay Joy Spring or some sort, pero Lord willing, itatakal din natin yan. So, salamat po sa lahat ng mga manunood at mga tagapakinig. Salamat sa ating kapatid na naging bahagi po ng ating live stream ngayon. Maraming salamat din sa mga nagkomento na, you know what, hinahanap natin yung comments ng mga atheist friends natin, but as far as I've seen, puro comments sa mga kapatid natin. But that's okay. Sabagay, available naman ang bawat tao, whether you're a Christian, an atheist, or whoever you are, for being part of this live stream. So anyway, thank you bro for being part of this live stream, and thank you guys for listening to this entire almost 2 hours na live stream natin. So again, please pray for the success of the incoming dialogue tomorrow, and ipag-pray po natin na maging successful to as we share the evidence for the Christian faith and cross-examining atheistic and skeptical claims here. So, this is your fellow brother in the Lord here. Jesus is Lord. Magandang araw. See you on the next live stream. God bless. See ya. God Thank you, bless bro. everyone. Salamat po sa mga nakinig.